Okay. Okay, nakita ko na po siya. Ayan, verse 11. Behold, we consider those blessed who remain steadfast, who you have heard of the steadfastness of Job, and you have been seeing the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful. Yun po yun mga kapatid, na enjoy lamang po natin ito, lahat-lahat na nararanasan natin ngayon ng mga paghihirap or persecutions. Bagkus, naging masaya lamang po tayo at let them be. Kasi nasa Panginoon naman, 'di ba? Ang Panginoon naman na nakakakita ng lahat-lahat ng mga ginagawa natin na pagsunod sa Kanya. And magpapatuloy na po tayo. Dito rin po yan mga kapatid, yung kalugtong po nitong verse 10. Same din po sila ng sinasabi na mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama, mga kapatid. Dahil yun nga daw po, no? Yung sinabi nga po kanina natin na hayaan lamang po natin dahil ito nga po, no, matatamasa po natin yung buhay na walang hanggan mga kapatid, na sinabi po rin dito sa verse 10 kanina na hayaan lamang po natin yung mga nararanasan nating pag-uusig ngayon dahil alam naman po natin, 'di ba? Isa na rin pong phase yun na kailangan talaga nating maranasan, na mas magpapatibay pa po lalo sa ating walk, sa atin pong paglakad sa ating Panginoong Hesukristo mga kapatid. And ipagpapatuloy po natin dito po sa verse 12. Ganoon din ang ginagawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Mga kapatid, ang sinasabi po dito, no, na ganoon din, kasi ganito rin po yung ginawa po ng mga tao noon sa mga propeta, 'di ba? Na inusig po sila, pinagpapatay. And isa na rin pong magandang example nga rin po dito, 'di ba? Yung ginawa nga po nila kay John the Baptist, 'di ba? Na nilalahad niya lamang po yung kagustuhan ng Panginoon na magrepent nga po itong mga tao sa kanila nga po mga ginagawang pagkakasala. Bagkus, tignan niyo po yung nangyari sa kanya, 'di ba? Inusig po siya, pinatay, pero ano po yung tamasa niya, 'di ba? Buhay na walang hanggan mga kapatid. And sinabi nga daw po nito, no, magalak tayo. Rejoice mga kapatid. Yung mga nararanasan nga po natin ganito ngayon, na yun po, no, na sinasabi nga po dito sa Hebrews 11 verse 26 lang po, hanapin ko po ulit. Eleven 26. Mm-hmm. 26. Sorry po, liit na mga verse, maliit po yung Bible ko. Yan, so sinabi nga po dito, no, wait lang po, parang nagbablur siya. Yan, sinabi po dito, okay na po ba? Kita po ba siya ng maayos? Ayan, sinabi nga po dito, no, by faith Moses, when he was born, was hidden on 3 months by his parents. Because when saw that the child was, tama ba? Hebrews 11, 26 po pala, sorry. Akala ko 23. Sorry po. Ayun, ito na po. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. Yun po yung inaano nga po dito, no, to the reward, which is tayo nga po, di ba? Ang pinaka-great reward na nga lang po na inaano natin sa atin, lalo na nga po sa paglakad nga po natin sa Panginoon, di ba? Ang ating Panginoong mismo na po, yung ating pinaka-greatest reward. Lalong-lalo na nga po sa paglakad natin, sa pagsunod po natin sa kanyang kalooban, di ba mga kapatid, na atin pong
sinasabuhay ngayon sa atin pong mga sarili. And dito nga po no, na nabanggit rin sa 1 Peter chapter 4 verse 14. Wait lang po. 1 Peter. Ang dami pong key verse mga kapatid. Kailangan po natin itong basahin para mas maunawaan nyo po. Chapter 4 verse 14. Ayun. Ito ka na. Ito. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the spirit of glory and of God rests upon you. Kaya po mas magalak po tayo mga kapatid kapag tayo po inuusig. Dahil yun nga po no, nasa atin nakapaloob ang banal na spirito po ng ating Panginoong Hesukristo or ng ating nga pong Diyos. Kaya po mas piliin natin na mag-rejoice or enjoy lamang po lahat-lahat ng mga bagay na ito. Dahil yun nga po no, eternal life ang matatamasa natin in the end of this world. And sinabi rin po dito sa John 15 verse 21. Okay, John 15. Ito. But all these things they will do to you on account of my name, because they don't know him who sent me. Yun nga po mga kapatid, no? Na hindi po nila kilala. Yung dun nga po, no, sa nagpadala nga po sa Panginoon, which is yung sa atin nga po, hindi nila kilala kung sino po talaga ito nga pong Panginoon na ating nga pong sinusunod, na akala nila porket sinabi nila na kilala na nilang Diyos, kilala na mismo talaga nila, ngunit hindi po talaga. Ito po yung mga tao na nagsasabing may Diyos sila, ngunit sila pa po yun ang persecute sa atin. Sila pa po yung taliwas po or oppose po sa ginagawa nga po nating pangangaral or pagsasabi po, paglalahad ng katotohanan, ng kalooban po ng Diyos na ikakatama po or ikakatuwid ng buhay po ng mga tao ngayon. Lalo na po sa generation natin na nakikita nga po natin, 'di ba? Puro kasamaan, puro kasakiman, puro patayan, 'di ba mga kapatid? And yun nga rin po no, na inilalahad po natin ito pong kabutihan or pagmamahal nga po ng ating Panginoon na ipinapangaral po natin sa bawat araw. And dito po, sinabi rin po dito sa Acts chapter 5 verse 41. Lang po. Verse 41. Ito. Kita ko na po siya. Ito po yung sinabi dito sa Acts chapter 5 verse 41. Then they left me the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. Yun nga po no mga kapatid, na masaya pa po na umalis nga po itong mga apostol doon sa dahil yun nga po no, they are being persecuted sa paggawa nga po ng kalooban nga po ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga ID talaga tunay na kilala, they don't have proof. Amen po, Atilin. And dito rin po no, na maano rin po natin dito nga po sa nabasa natin bersikulo na nabanggit rin po dito sa Romans 5 verse 3. Lapit na po tayong mag-next verse mga kapatid. Last na po ito. Sorry po kung matagal. Romans 5 verse 3. Ang liliit po kasi ng verse ng Bible ko. Sorry na. Sorry na po. Hindi ko po makita. Yung sa gilid, maliliit po siya. Amen po, Sister Rem. Ito po yung sinabi dito sa Romans 5, verse 3. Ayun, nakita ko na. Maliit po niya. Yan. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that sufferings produce endurance, and endurance produce character, and character produce hope, and
And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Yun po yung sinabi dito mga kapatid sa Romans 5. Na yun nga daw po no, na yun daw po yung ating mga mas magpo-poured out pa sa atin, lalong-lalo na po sa mga persecutions na nararanasan nga po natin, no? Na nabanggit nga po dito, di ba? Na ito nga po, no? Na not only but we rejoice our sufferings, na sufferings produce endurance. Endurance produce character, which is ito nga po, no? Na mas ano po natin dito, yung fruit of the Spirit, na dito na po mas prevail sa atin. Yun nga po, no, yung endurance and also produce character, which is ito nga po, yung character natin, ang dati, kung dati tayo, yung character natin ay prideful, ngayon tayo po ay humble and meekness nga po sa Panginoon. And dito nga rin po, sinabi, produce hope. And hope, yun po, hope na po natin ay sa ating Panginoon. Ito nga po sa mga sufferings and hardships, persecutions na nararanasan natin sa bawat araw, mga kapatid. Yun po yung pinaka binabanggit po doon sa mga verse po na yun na nabasa natin dito po sa sa verse 11 and verse 12 po ng Mateo 5. Yun po yun, mga kapatid. And magpapatuloy na po tayo. Dito na po ang title po ng next po natin. Amen po, no transformation. Wala po talagang fruit, hindi po nagka-transform. Which is yun nga po yung nabanggit din sa character, na hindi nga po na-produce yung character, kaya no transformation, hindi po talaga nagbunga, wala pong fruit of the Spirit sa kanyang buhay. Amen po. And wait lang po mga kapatid. Iinom lang po ako ng water. Ayun, okay na po. So, magpapatuloy na po tayo mga kapatid. Ang title po nito, Ang Asin at Ilaw. Maganda po ito mga kapatid. Mababasa nyo rin po ito sa Marcos or Mark chapter 9 verse 50 and Lucas chapter 14 verse 34 to 35. And magsimula na po tayo. Verse 13. Kayong mga tagasunod ko na nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang, kaya itinatapon na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. Ang sinasabi po sa verse na ito, mga kapatid, na tayo po ay tinawag ng Panginoon upang maging asin sa matamis na mundong ito. Na yun nga po, di ba, puro prosperity, puro love, grace lang yung lagi nilang pinapangaral, bagkos hindi po nila sinasabi yung talagang kalooban na pinapangaral nga po ng Panginoon na makakapagpabago sa buhay ng isang tao. Yun nga po yung pagre-rebuke sa sin na isinasa pamuhay ng mga tao ngayon sa mundo, na ninormalize po ng maraming tao, lalo na sa physical churches, na hindi po isinasabi kung ano po talaga yung nakapaloob po sa salita po ng ating Panginoong Hesukristo na makakapagbigay buhay po sa atin, mga kapatid. And yun nga daw po, no, paano pag wala nang lasa, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang, kaya itatapon na lang at tatapak-tapakan. Ito po yung mga taong namatay spiritual or lukewarm po, mga kapatid, na yun nga po, no, nawala yung, sabihin natin yung fire nila sa Panginoon, dahil yun nga po, di ba, mas nasusunod yung mga pagnanasa na naman nila sa laman. Kaya po ang nangyari ay, ito po, paano nga po, di ba? Yung mga tumalikod nga rin po, ito nga rin po yung mga tumalikod sa Panginoon. Kaya po, di ba? Paano nga po, di ba, magagawang ibalik ang lasa nito?
At wala na itong pakinabang kaya itatapon na lang at tatapak-tapakan ng mga tao. Yun po, yung isang binabanggit po dito sa bersikulong ito mga kapatid. Kaya po panatilihin po nating laging lumakad po sa kalooban po ng ating Panginoon kahit po mahirap. Lagi po nating pagsumikapin, nabutin at sundin yung kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. And dito naman po, pagpapatuloy na po natin ito. Lang po, nagaano yung Bible. Inahangin po siya. Ayan, okay na. Verse 14. Kayo ang nagsisilbing ilaw ng sa mundo. At ito ay makikita nga tulad ng isang lunsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Sinasabi po dito mga kapatid na tayo po ay tinawag ng Diyos upang maging ilaw sa madilim na mundong ito, mga kapatid. Na tayo po yung magsisilbing liwanag sa mga taong namumuhay namumuhay sa dilim, na tayo po yung maglalapit sila sa kanila. Dito nga po sa liwanag na ito, na which is ito nga po yung salita ng Diyos na atin pong ipinapangaral, na upang pong sa ikakatama at ikakatuwid po nila sa kanilang mga pamumuhay mga kapatid upang malaman po nila ang kalooban ng Diyos upang ito po ay kanilang maisapamuhay. Yun nga daw po na sinabi rin po dito na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Yun nga daw po yun mga kapatid, yung ginagawa nga po natin na ito nga po pagbabahagi ng katotohanan na nagsisilbing liwanag dito nga po sa mundong ito na puro prosperity and once save always save ang ipinapangaral mga kapatid. Tayo po yung magiging ilaw doon sa mga tao nga po na isa pamuhay yung ganon na pangangaral. And tayo po ngayon ay nangangaral ng liwanag or ito nga po yung light na pinagkaloob nga po sa atin ng Panginoon na siya pong ibabahagi rin natin sa iba upang mamuhay rin po sila sa liwanag. And yun nga po, verse 15, walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, ilalagay ang ilaw sa patungan upang magliwanag sa lahat ng nasa bahay. Sinasabi po sa bersikulong ito mga kapatid na yun nga daw po walang tao ang nagsindi ng takalan at tatakpan. Parang sa atin po, 'di ba, na pag nalaman po natin yung katotohanan ng ating Panginoon, hindi po tayo dapat itago ito. Bagkus ibahagi po natin ito sa maraming tao, sa atin man po ang pamilya, or sa kahit sino pa pong tao na nakakasalamuhan natin yung kabutihan po ng Panginoon na siya pong nalaman natin, na ibahagi po natin, na siya pong ibabahagi rin po natin sa mga tao po sa mundong ito na hindi po nalalaman yung katotohanan nga po or liwanag na nakapaloob po dito sa salita po ng ating Diyos. Na tayo rin nga po yung sinabi nga po dito, magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Na parang sa atin po, di ba, na tayo po na lumalakad sa Panginoon, sa ating pong sambahayan ngayon, na tayo po yung nagsisilbing liwanag nila dito. Na yun nga po, lumalakad tayo sa Panginoon, tayo po yung nangangaral sa kanila, sinasabihan po natin sinasabi po natin sa kanila yung kalooban po ng Diyos na mamuhay ng tama, mamuhay ng kaayo-aya sa Panginoon, dahil yun nga po hindi nila matatamasa ang buhay na walang hanggan kapag sila po yung namumuhay pa sa Amen, Ate Lynn, sa kadiliman sa mundong ito. Dahil yun nga po distraction lamang po ang kahaharapin nila kapag ito po hindi nila tinanggap or hindi po talaga nila tinanggap ang ating Panginoon sa kanilang mga buhay. Hindi dapat mahiya at maduwag. Don't be ashamed to spread the kingdom gospel. Amen, Ate Lynn. Amen po. Yun po yun mga kapatid, yung sinasabi po dito sa verse 15 na wag po natin takpan or wag po natin ikahiya na ibahagi yung salita ng Diyos. Kung tagtawanan ka, that's okay. The important thing is this is not about us. It's always the Lord. Lahat po ng ginagawa natin ito yung pangangaral natin. Hindi po para sa amin ito. This is for the Lord.
this is for the glory of the Lord na binabahagi namin sa inyo upang malaman nyo kung ano po yung kagustuhan ng Diyos na ipasaloob natin sa ating mga buhay at isapamuhay natin sa bawat araw. Lalong-lalo na po no, sa mundong ito na walang Diyos at hindi po sinusunod ng kalooban ng Diyos. Bagkos ito yung mga taong mahilig mag-resist, and yun nga po yung mga tao na nalaman yung katotohanan, bagkos duwag po sila na ibahagi ko nga po itong salita nga po ng ating Panginoon, mga kapatid. And 'di ba sinabi nga po, 'di ba, ng Panginoon na walang duwag ang makakapasok or mag-e-inherit nga po ng sa kanyang kaharian, mga kapatid. Kaya po wag nating ikahiya na mag-share ng gospel through online, through our families. Okay lang yan. Maranasan man natin yung persecutions, rejoice. Dahil nasa atin po ang Espiritu ng Panginoon. Hindi naman po tayo mismong inuusig nila. Yung Diyos po, mga kapatid. And ipagpapatuloy na po natin sa verse 16, ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Yun po yun, mga kapatid, yung nga po sinabi natin kanina, di ba? Na yung mga ginagawa nga po natin, katulad nga po nito, yung paglakad nga po natin sa Panginoon, yung pagsasabuhay po natin, dito nga po sa salita ng Panginoon, na ito po yung nakikita nila sa atin, and yung mga, yun nga po, yung mga pag-share natin, pagbabahagi natin ng salita ng Panginoon, and yun po, no, ito po yung ikaka-glorified palalo ng ating Diyos, dahil yun nga po, no, nakikita po sa atin, ng Diyos, tayo po yung nagiging isang example nga po, no, ng Diyos, dito nga po, no, sa pagsasapamuhay po natin ng Kanya pong salita, mga kapatid. Yun po yun, mga kapatid. Praise God. And pagpapatuloy na po natin, ang title naman po nitong atin pong next verse, mga kapatid, sa verse 17, ang turo tungkol sa kautusan. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moses at ang sinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Ang sinasabi po dito ng ating Panginoon, mga kapatid, na huwag daw po isipin na parang yun nga po, no, na i-abolish daw po ng Panginoon. Hindi po. Bagkos na naparito po siya upang i-fulfill. Ito nga pong mga ginawa nga po nila Moses at ito yung iba pa nga pong propeta na nasusulat nga po, di ba, yung mga commandments, yung mga 10 commandments, di ba, na nandun po sa Old Testament. Ito po ay i-fulfill po ng ating Panginoon, di ba, na mababasa nga po natin sa other chapters po dito sa Matthew, di ba. Hindi niya po inabolish, bagkos pinulfill niya po at ipinasaloob na lang sa pagmamahal, mga kapatid. And papatuloy na po natin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hanggat may langit at lupa, kahit sa kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng kabuluhan, hanggat hindi natutupad ang lahat. Ang sinasabi po ng ating Panginoon dito, mga kapatid, na hindi pa rin po mawawalan ng kabuluhan ito nga pong mga commandment nga po ito ng mga nasulat nga po nila Moses po, no, ng Old Testament. Hindi naman niya po ito inabolish. Dito pa rin po ito. Bagkos nakapasa loob na nga lang po, 'di ba, sa love. Na kapag yun nga po, no, kapag nilabag nga po natin, pag hindi nga po natin pinapasamuha yung love, is na-abolish na po natin yung whole law, mga kapatid, na inano nga po, no, finulfilled ng ating Panginoon, mga kapatid. And yun nga po, pagpapatuloy na po natin sa verse 19. Kaya ang sino mang lumalabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan at magturo sa iba na lumamag din ay itinuturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos.
Ngunit ang sinumang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa iba na sumunod din ay itinuturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Yung sinasabi po dito sa verse 19 mga kapatid ay kung sino kung sino man daw po yung lumabag dito nga po 'di ba sa will or kagustuhan nga po na nakasulat nga po dito 'di ba? Is yun nga po no. Sinabi nga po dito na parang katulad na lamang po ng mga tao nga po, 'di ba, na hindi nagre-rebuke ng kasalanan, yung mga nagtuturo po, 'di ba, na hindi nagre-rebuke ng kasalanan, na puro prosperity lang, na mas napi-please lamang yung laman ng mga tao na sinasabi nga po dito, 'di ba? Na lumabag din, nakatulad nga po noon na nasusunod lamang din po yung mga fleshly desires ng mga taong iyon na nakakapakinig at hindi nga po nare-rebuke yung mga ginagawang kasalanan ay itinuturing na pinakamababa nga daw po, di ba? Na sinabi nga po dito ng Panginoon na pinakamababa daw po sa kaharian ng Diyos. Ngunit, eto pa nga po, na sinabi nga po dito, yung mga sumusunod o ginagawa nga po ito, mga nakasulat, dito nga po sa salita ng Panginoon, at nagtuturo din po sa iba na sumunod dito, which is ito nga po yung ginagawa natin ngayon, na binabasa nga po natin ngayon, yung whole context or whole chapter po ng salita po ng Panginoon upang malaman po natin lahat kung ano po yung mga dapat nating sundin at yung mga dapat po nating isapamuhay or i-apply po natin sa ating mga sarili, di ba? Ito po yung sinasabi dito, kung sino mang sumunod sa kautusan at nagtuturo sa iba na sumunod dito, ay itinuturing din po na dakila sa kaharian ng Diyos. Which is, ito po yung mga tao na hindi po sugarcoating yung ginagawa sa paglalahad po ng salita ng Panginoon. Pagkos nilalahad po nila ito ng buong konteksto, talagang nagre-rebuke po doon nga po no, sa mga kasalanan nga po ng mga nakikita po natin, lalo sa mundong ito na sobrang makasalanan at talagang ninormalize na yung mga kasalanan mga kapatid. And mamaya po yun, babasa natin yun sa mga other chapters, ay sa mga other verses mga kapatid. And yun nga po yung sinasabi dito na ituro din po, ito nga po no, yung mga pagsunod na sumunod din po dito nga po sa salita ng ating Panginoong Hesukristo na siya pong ating ginagawa ay sa atin pong ipinapangaral ngayon na lagi po nating sundin ang nakasulot po sa salita po ng ating Panginoon dahil ito po ay ikakatama at ikakatuwid po ng ating mga buhay mga kapatid. And kapatuloy na po tayo, verse 20. Kaya tandaan ninyo, kung hindi ninyo mahihigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pariseyo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung hindi nga daw po natin, 'di ba, masusunod nga itong mga kalooban nga po ng Diyos na 'di ba kung di nga daw po natin mahigatan ito nga po yung mga self-righteous na mga tao, 'di ba? Yung mga pariseyo, ito nga po yung mga tagapagturo nga daw po ng kautusan, yung nasa old law pa rin yung tinuturo nila. Kung di daw po natin mahigitan yung pagsunod sa kalooban po ng Diyos, ay hindi nga daw po natin matatamasa yung buhay na walang hanggan na sinasabi nga po dito mga kapatid sa versikulong ito. And yun lamang po mga kapatid, yung sinasabi dito na kailangan nga po natin, 'di ba, sundin, follow the commandment of the Lord, mga kapatid. Dahil hindi niya naman po inabolish yung commandment, bagkos ipinasaloob niya lamang po yun sa isa, which is love. Na atin pong ginagawa rin ngayon, ito nga pong pagre-rebuke at pangangaral nga po ng salita ng Panginoon, paglalahad ng katotohanan niya, na atin pong isinasabuhay, ginagawa at tinuturo po sa mga tao po na nakakapakinig po ngayon ng salita po ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Yun po yun, and dito na po tayo, mga kapatid, ipagpapatuloy na po natin siya, and ang title naman po nito, ang turo tungkol sa galit. Sinabi pa ni Jesus, narinig ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, huwag kayong papatay dahil ang sino mang pumatay ay paparusahan. Verse 22. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay paparusahan din. At ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, wala kang silbi, ay dadalhin sa mataas na hukuman.
At ang sino mang magsabi ng ulol ka sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Ang sinasabi po dito mga kapatid ng ating pong Panginoon na yun nga daw po, no, hindi lamang po ito sa mga tao mga kapatid, bagkus sa atin rin po mga kapatid, which is sa ating mga brothers and sisters, na yun nga po, no, na parang tayo nagkakaroon nga po tayo ng galit, 'di ba? Lalo na nga rin po sa ating mga kapatid physical na parang di nga po tayo nagkakaroon ng patient, 'di ba? Nauuna po yung emotion natin kaya po nagagalit tayo. And ito po yung mga nangyayari ngayon mga kapatid, no? Na sinasabi nga po dito ng Panginoon na sinabi nga po, 'di ba? Ang may galit sa kanyang kapatid ay paparusahan din po. Yun nga daw po, no? Paparusahan din po yung may mga galit. Ito nga po sa kanilang mga kapatid. Mga kapatid. And ito rin po yung mga humahamak. Yung mga nagsasabi po ng masasamang salita. Mga kapatid. Yung masasamang salita na ito nga po, di ba, wala kang silbi, ulul ka. Yung mga ganyang salita po, ay ito nga daw po, no, sinasabi nga po ng Panginoon dito ay dadalhin. Ito nga po sa impyerno, sa apoy, which is dun nga po sa lake of fire. Tatapon niya po dun sa dagat-dagatang apoy. Yung mga tao pong ganito, mga kapatid, yung mga nangahamak po sa mga, kung sino man, di man po nila ito kapatid, or yung sino pa mga tao po na sinasabihan ng mga ganito, natin ng ganito, ay ito po yung, dito po tayo dadalhin ng Panginoon, apoy ng impyerno. Kapag ito po ay ating ginagawa, mga kapatid. Kapag humahamak po tayo, no? And siya po mismo yung mang-judge sa atin. Na sinasabi nga po dito na dadalhin sa pinakamataas na hukuman. Which is siya po yun. Yung sinasabi dito, binabanggit dito. Na pinakamataas na hukuman. Siya po yung mga huhusga sa atin sa lahat po ng mga ginagawa natin ganito. And ngayon nga po, no, siya po yung may authority na magtapon po sa atin. Dito nga po sa apoy ng impyerno. Pagpapatuloy po natin. Kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos at wait lang po. At nag-aalay ng iyong handog sa Diyos at maalala mong may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid, verse 24, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar at makipagsundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Ang sinasabi po sa bersikulong ito mga kapatid, forgive or humingi po muna tayo ng tawad. Dito nga po sa mga nagawa natin na mga, ito nga po yung mga nabanggit nga po doon kanina, yung mga nasabihan natin masasakit na salita, mag-reconcile po tayo sa kanila dahil yung pagpapaghingi po natin ng tawad sa kanila, tayo rin po ay humihingi rin po ng tawad doon nga po sa ating Panginoon, yung ating pong Diyos na nasa taas, na ayun nga po no, naaayos. Kung naaayos po, di ba, nakikipag-ayos po tayo sa ating kapatid. Ito nga po no, sa mga nasabihan natin ng masasakit na salita, tayo rin po ay nakikipag-ayos dito nga po sa Diyos, mga kapatid. Na kaya nga po sinabi dito, di ba, makipagsundo ka muna sa iyong kapatid, saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Yun po yun mga kapatid, which is yung sinabi po na maghandog dito, yun po yung sinasabi doon na alay. Yan na po yung pinakamagsisilbing alay natin dito. Yung pagbibigay natin ng, paghingi natin ng tawad sa mga nagawa natin ng pagkakasala. And yun din po yung isang ginagawa nga rin po natin, 'di ba, sa bawat araw na humingi po tayo ng tawad sa Panginoon sa ating mga nagagawang pagkakasala, sa ating mga pagkakadapa, sa ating mga pagkakamali at pagkukulang mga kapatid. Yun po yun na sinasabi po dito sa bersikulong ito. And sinabi po dito sa verse 25, kapag may nagdedemanda sa iyo, makipag-ayos ka kaagad sa kanya habang papunta pa lang kayo sa hukuman. Dahil kapag nasa hukuman na kayo, ibibigay kayo ng hukom sa alagad ng batas upang ipabalanggo. Ang sinasabi po sa bersikulong ito mga kapatid, na hindi na po dapat natin patagalin pa yung mga nangyaring, yun nga po no, yung mga away, kung ito man po may nangyari nga pong pagtatalo, di ba? Kung sino man po
kung sa family man po natin ito or kung sino man tao, 'di ba? Huwag na po natin patagalin pa. Huwag na po nating hintayin pa na mismong Diyos na po mismo yung mag-ano nga po sa atin, 'di ba? Dito nga po sa ginawa natin na nabasa nga rin po natin kanina, 'di ba? Huwag na po nating hintayin pa. Nadalhin po tayo sa hukuman, which is yun nga po yung Diyos po yung mismong huhusga sa atin. At yun nga po magbibigay sa atin, magdadala nga po sa atin, 'di ba? Ito nga po sa ipabilanggo